What's up mga kamams and mga kapaps, and welcome once again to another vlog and tutorial. And for today's video ay tuturuan ko naman kayong gumawa ng sarili nyong template dito sa ating PowerPoint presentation. So tulad nito, gagawin natin siyang ganyang PowerPoint template. You have the logo, the title of your topic, and then other details, no? So konti lang siya, no, that represents our school or our department and also with our topic. Pero malinis, minimalist, and of course, yung ilalagay nating content ay definitely dapat related into our topic. Ayan. So, this is my presentation before na ginagamit ko for last school year. So, graduate na tayo ngayon sa mga patusok-tusok, edgy-edgy, no? At straight lines na shape. So, ngayong school year naman, why not let's make it curve naman. So, ituturo ko sa inyo ngayon ang paggawa ng ganitong klaseng template sa PowerPoint. But in this case, curvy-curvy tayo ngayon. And bago natin simulan, intro, pasok! Okay, first thing, of course, we need to open our PowerPoint presentation application or program. And then let's open a blank presentation. And then for the layout, let's make it blank, no? Ayan. And also, go to the View tab on the upper right or upper part of the presentation or the tabs. And then, lagyan natin ng ruler muna, yung both sides. And then, of course, the guides, ayan, for us to have or to know the centers or the middles and the grid line. So, magagamit natin to. Importante ito sa paggawa natin, no? Para accurate or maayos yung measurement na gagawin natin when we created our template. Okay, so let's start with the inserting the shape by going to Insert tab and then click the shape and then click the rectangle. Ayan, the rectangle shape, and let's draw dito lang sa grid na to, sa isa na to. Ayan, sa isa na yan. Ayan. Yan, nasa swak dyan. Okay, swak dito sa grid natin na to. Yan, mga ganyang size lang. And then, ayan, makikita nyo nasa shape format na kagad yung type or yung tab rather. And then, dito sa shape format, punta tayo sa edit shape. Click natin yung edit shape to change natin itong edgy line na to or yung mga straight and pointy line na to curve 1. And then, let's click edit points. Ayan. So, sa pag-click natin ng edit points, may makikita tayong mga square on both corners, no, ng rectangle natin. Ang gagawin natin para maging curvy yan, click lang natin itong square na solid block na to. May lalabas na dalawang white, no, na solid block sa magkabila. So, iyan yung ima-manipulate natin ngayon for us to create a curvy lines or curvy part ng shape ng rectangle. So, gawin lang natin dito, itong nasa baba na to na white na solid, angat lang natin going to the first grid. Or yung sa grid sa pinaka-line sa taas. Yan, sa grid na yan. Ayan, di ba? Nagkaroon na siya ng curve. Ganon din ang gawin natin sa kabila. But in this side, itong nasa baba na to, na white square, ibababa natin papunta naman sa grid sa baba. Yan, para magkaroon siya ng curvy style. Or pwede namang baligtad, no? Halimbawa, mas gusto ko yung sa kabila. Halimbawa, ito ang ibababa natin for this one hanggang dito sa grid na to. Ayan. And then yung dito naman ang itataas natin from here going to grid up. Ayan. Kasi mas maganda kung may ganito. Para dito natin sa part na to ilalagay yung logo, no, 'di ba? Tapos dito yung topic, 'di ba? We can do that. Ayan. So meron na tayo ngayong ganyang shape, 'di ba? Curvy line. So pwede na natin siyang i-adjust sa top. Right? Ayan, pwede nating lakihan if we want to or pwedeng liitan, depende sa gusto natin para hindi siya makakain ng spasyo.
Ayan, alisan lang natin ng outline. So, pwede na natin siyang i-manipulate. Gusto ko magkaroon ng ng parang line na border dito. So, paano natin gagawin yun? Magagawa kaya siya through lines? Tingnan natin kung magagawa siya. Let's see. So, sa shapes tayo, lines tayo. Gawa tayo ng diretsong linya. Shift lang natin para makagawa tayo ng straight line. Ayan, tingnan natin, wala siyang edit shape kasi nga line lang siya. So, anong gagawin natin for us to create that kind of another line na curve na masusundan siya? Gawin natin, try natin another way. Let's click this shape and click control D to duplicate. Yan ang gawin natin. Gawa pa tayo ng isa, control D. Palitan lang natin ng kulay ito. Gawin natin, halimbawa, gawin natin orange. Yan. Tapos, click natin yung ganito. Click natin yung nasa ilalim, yung blue. Then, click the orange. And then, click tong merge shape under the shape format. And then, click natin yung subtract. So, nakita nyo, di ba? Nawala at natira yung pinakamanipis. Okay, again, nipisan natin siya masyadong makapal. Ibaba lang natin tong orange one. Ayan, para medyo manipis tayo. Ayan, tapos click natin to. Una, click natin yung blue muna ha, yung nasa ilalim. Then, let's click the orange one. And then, click merge shape. And then, click subtract. So, ayan, meron na tayo. So, masusundan na niya yung shape na yan, diba? Nakita nyo, diba? Ganda. Ayan. So, pwede natin siyang palitan ng kulay na gusto natin. So, sa case ko, gagawin ko siyang color green kasi grade 7 ako ngayong school year. At para maging, tawag dito, para maging akma doon sa grade 11 na tuturuan ko. Pero gusto ko, gradient siya. Ayan, para medyo elegante tignan. Tapos, naka-radial. Ayan, radial siya. And then, napili lang kayo kung anong gusto nyo, kung saan yung direction. Pwedeng pa ganyan, paputi, dark, or baligtad. Pwede na magsisimula sa taas and so on. Or pwedeng sa gitna. Ayan. Pero parang mas gusto ko yung paputi. Ayan, no? Tapos, ganun din gawin natin dito. Gradient. Ayan, green. Gawin naman natin pakabila. Try natin pakabila. Radial pa rin siya. Pero pakabila naman. Ganda ba? Parang hindi. Gawin natin radial center. Parang mas tsaka siya. No? Okay ba? Mas gusto ko yung sa side na lang. Side up. Ayan, sa kabila. Yung isa naman, sa kabila. Ayan. Or parang kung parehong direction, pangit no? Hindi, maganda rin. Pero dito na lang natin gawin sa kabila. Boy, hindi ka pa makapag-decide. Ayan. Tapos, try nating lagyan ng shadow. Para maganda. Saan na? Shadow. Ayan. Ito tayo. Ayan. Pababa. Ayan. Para magkaroon siya ng thickness, ng volume. Ayan, di ba? Medyo maganda na. Oh, saan ka dyan? Yan. So, meron na tayong border. Tapos, pwede na natin itong i-group. Pwede naman natin siyang i-group by clicking Ctrl G. Tapos, click lang natin uli ang Ctrl D to duplicate. And then, pwede na natin siyang tawag dito, i-flip vertically. Ayan, para meron tayong sa baba. Ayan. O, pwede naman din natin i-flip uli horizontal naman para pareho. Ayan. Tapos masyado siyang malaki. Liitan natin. Pwede nating liitan. Diba? Ganyan lang. Mga ganyan lang. Ayan. Yan. Pwede na yan. Tapos, pwede natin din laruin instead na gradient, pwede tayo mag-insert ng picture. Tapos, insert natin yung school natin. Halimbawa, ako, insert ko yung school namin. Yung picture ng school namin. If you have, no? Diba? Dami kong dyan. Ay, yung mga nagamit ko before, hindi ako nagdi-delete. Makalat ako sa aking Ganun daw kapag kapag matalino daw, makalat.
Hindi ko alam kung totoo. Ayan, hanapin ko lang. Ay, ito. Gamitin ko tong picture ng school namin na yan. Ayan, lalabas siya. Pero naka-flip siya, di ba? Ayan, kasi binertical natin. Pwede nating ayusin yung picture na yan. Okay? So, adjust lang natin. Asa na? Ayan, rotate. Alisin lang natin yung rotate with shape ha. Para yung itsura niya hindi nakabaligtad. Kasi nirotate natin to, di ba? I mean, flinip natin siya vertical and flinip din natin siya ng horizontal. So, para hindi siya sumunod dun sa ginawa natin sa shape, i-uncheck natin tong rotate with shape. And then, i-adjust lang natin yung itsura ng school na gusto natin. Halimbawa, ayaw natin malagay yung kalsada. Nakita yung black one. Ibaba natin. Ayan. Ayan. So, ayan lang yung school makikita. And then, pwede rin natin siyang bawasan ng transparency para medyo magandang tignan. O, diba? So, yan. So, gagamit lang tayo ng creativity o imahinasyon. Yan, sa mga bagay-bagay na yan. So, yan, meron na tayong template. Diba? Ang ganda. Tapos, lagay natin yung logo. Insert picture sa device. Hanapin ko yung logo ko dito. Ayan, pwede kung logo lang ng school nyo, logo ng department nyo, kahit anong logo, depende kung saan nyo gagamitin. Ako kasi gumawa ako ng ito, pinagsama-sama ko. Yung seal ng DepEd, yung logo ng division namin, tsaka logo ng school namin. Tapos ayan, lalagay ko dito. Para medyo may representation tayo ng ating departamento, ng ating ayan. Tapos, yan na. Insert tayo ng text box. Yan. Tapos dito gagawin natin align left. Ay, right pala. Tapos dito natin lagay yung topic natin. Or insert na lang natin. Insert your topic here. Pwede na yan. No, tapos palitan lang natin ng yung font. Halimbawa ito. Yan. Tapos gawin nating bold. Tapos gawin nating white. Lagyan natin ng shadow. Tapos edit pa natin. Edit shape. Lagyan natin. Try natin lagyan ng text outline. Solid outline. Gawin nating black. Tingnan natin kung mas magmumukha siyang maganda. Ayan. Tapos lakihan natin konti. Ayan. So, nasa sa inyo yan. So, adjust lang natin to. Kasama ng kagaya nung sa kabilang logo. So, yan. So, pwede rin natin i-adjust to. No, yung spacing nila. No? Depende sa inyo. Kung mahaba yung topic, i-tight natin. Kung maiksi yung topic, i-loose natin para kahit papano maging appropriate or tawag dito balance. Okay? So, gawin lang nating normal. Ayan na siya. And there you have it. Pero, gawin natin ito para hindi siya mag-consume. Di ba gagawin natin? Kaka-copy-paste natin to per slide? No. We are going to use the master slide. So, Control A lang natin to select all. Then, click Control C to copy. And then, punta tayo sa slideshow. Hindi pala sa slideshow, sorry. Sa view pala tayo. Sa view, again, I repeat, sa view, tab tayo. Then, click slide master. So, dito sa slide master, ito yung magiging itsura no, ng template natin. So, dito tayo sa pinakauna. Ayan, at dito natin ilalagay yung ating ginawa doon kanina. So, Control V to paste. And gawin natin ito sa picture format. Lahat natin ay send to back. Ayan. So, meron na tayong ganito. So, pwedeng dito nyo, ito pwede nyong palitan to. Yung topic na to. Okay? Or pwede, tama, yun ang gagawin nyo. Ganyan. Tapos ito pwede nyo nang i-adjust.
Ayan. Kasi kapag lumabas to, i-cross lang natin na. Kasi kapag lumabas to dito, ayan na itsura niya. Teka. New slide tayo. Kita nyo, nag-new slide ako. Ay, teka. Control Z. Ito pala. Itong pangalawa. Ayan. Nag-new slide ako. Uneditable na siya. 'Di ba? Uneditable to. Kaya ang gagawin nyo, to change this topic, ayan, to change this topic, ang gagawin nyo dyan is, you go to view once again, and then click the slide master. Ayan, kasi makikita nyo yan, oh, pare-pareho na yan. Ayan. Ayan, 'di ba? So, nandiyan dyan na yan sa lahat ng layout. Okay? So, pwede nyo i-change to. Or pwede rin ang gawin nyo, ayan, halimbawa, delete nyo to. Tapos ito, i-edit mo to. Ay, sorry. This one. Ito, ayan. I-edit mo yan. Yung my style na yan. Ay, sorry. Wag natin galawin yan. Liliitan natin to. Dito tayo sa, ibaba natin siya. Baba. Ay, sorry. Ayan. Baba natin para doon siya pasok sa, ayan, para pasok siya dito sa frame. Okay, tapos pwede rin natin siyang i-adjust dito hanggang dito gusto natin. So ganyan ang itsura niya. So ganyan ang kalalabasan ng template natin. Same din dito, no? If you want to edit, pwede nating i-adjust to. Ibaba natin siya para pag nag-ano tayo dun sa template natin, dire-diretso, ganyan ang itsura niya. So, pwede nyo na lang i-adjust or i-edit yung font dito. Halimbawa, ang font nito, mag-i-edit na kagad tayo rito sa fonts. Pipili ka ng set. Ayan, oh, halimbawa, ayan. Ako, meron na ako kasing ginawang mga custom din dito. So, pwede rin kayong pumili. Halimbawa, ito, Market Deco and Bookman ang team ng fonts nyo. Para hindi na kayo mag-e-edit, ang gagawin nyo pag sa presentation, i-highlight nyo pa. No, pwede rito, diretso na. ba? Diba? Diba ang linis, walang bahid dungis. So, ayan na siya. Okay, so adjust lang to. Okay, pwedeng ito ay liitan natin. Kasi depende sa inyo. Again, depende sa layout na ginawa nyo sa border. Mamaya kasi yung border masyadong kinakain na yung tawag dito, kinakain yung area ng pagsusulatan. Ayan. So, yan. Ganyan lang siya. Ito rin, pwede nating liitan tong mga to. So, yan. Para magkaroon tayong magandang template. Adjust lang. Adjust lang mga kamams, mga kapops. Diba? Baba natin to. Tapos ito, angat natin konti. Oops, unclick natin to. Ito rin. Angat natin sa baba. Sino ka dyan? Pak. Ganyan. Ganun din dito. Edit lang yan. Okay naman na yan. Check nyo lang. Ito sa blank, diba? Check nyo lang kasi kung lumalampas siya dun sa border na ginawa nyo. Pag lumampas, syempre, edit natin. Yan. Edit natin. Ayan. Angat lang natin to. Pantayin natin siya. Diba? Tapos adjust natin dito. Para malaki tignan. Ito rin adjust natin dito. Tapos angat to. Diba? Ganda. Ganda! Yan. Ganun din dito. Para yung template nyo, pag clinic nyo yung layout doon, mga kamams, mga kapaps, di na kayo mahihirapan. Kaya hindi na kayo mag-iisa-isa edit ng slide. Pinapahirapan natin ang buhay natin. Padaliin natin yung trabaho natin sa buhay. Di ba sabi nga nila, work wisely, not hard. Huwag niyo pahirapan ang mga sarili niyo. Huwag niyo pahirapan ang mga buhay niyo. Ayan. So, ganyan lang. At least isang editin lang. And then, meron ka ng template na gagamitin sa buong school year. Ito, bawasan lang natin to dahil masyadong kain ang border natin. Ayan.
Okay? O, so, pwede rin naman natin itong bawasan itong border natin kung nalalakihan tayo dito sa taas, diba? O, iitampa natin. Ayan. Okay? Pwede naman yan eh. Tayo mag-adjust. O, tapos gawin natin to dito. Para pantay siya. O, di yan. O, di adjust na naman natin to. Kaya dapat pag gumawa kayo, ito dapat kailangan i-finalize nyo muna. Kasi kung hindi nyo ipa-finalize yan, uulit na naman kayo sa pag-adjust tulad ng ginawa ko. I'm just giving you the scenario. Okay? Kahit talagang ako nagkamali. Pero it's okay na magkamali. I'm just giving you the possible scenario. Kung ano yung mga pwede natin gawin o mangyari. No? Kasi kapag ang ginawa natin, hindi natin nilagay dito sa tinatawag nating master slide, no? Yung ating border at click natin yan at ikakopy natin yan ng isa-isa bawat slide. What will happen to our slide or our file in PowerPoint ay bibigat. No, bibigat ang file niya. Magkukonsumo yan. Lalo na kung magde-demo ka or magpapa-observe ka at ang laptop mo ay hindi naman ganun ka high-end. Kapay malilintikan ka dahil posibleng maglag yan. No, babagal yan. At hindi gumana yung mga effects na gusto mong ilagay dyan. Mga gusto mong mangyari dyan sa presentation mo na yan. Malilintikan ka. Kaya mas mainam na ganito ang gawin nyo, no? Ilagay sa master slide ang inyong design or template. Pero karamihan naman sa inyo nagka-Canva eh, no? Ako bihira lang naman mag-Canva. Nagka-Canva ako kapag kinakapos ako ng mga pang-design. Ako naman kasi sa PowerPoint, hindi ako masyadong ma-design. No, ang ginagawa ko lang kasi sa PowerPoint, sa aking presentation mostly, yung mga relevant lang naman, no? Mga relevant decoration or relevant graphics design. No, ewan ko kasi hindi ko kasi practice yun eh, no? So, depende siguro sa grade level. Ewan ko ngayong grade 7, mukhang kailangan ko rin maging makulay. Pero siguro elementary lang naman may kailangan ng mga ganung bagay. So, comment on the comment section below. Pag-usapan natin yan kung ano yung mga bagay-bagay na yan. Kung ano ba dapat. Pero may nakalagay kasi dyan before kasi ako no sa layout or sa writing no ng module. May percentage no or gaano lang karami ang nilalaman ng illustrations doon sa content or text. May ganun siya. No? So depende raw sa grade level. Ayun yung pagkakaunawa ko before when we created a module. Ayan. So, ayusin lang natin. Pasensya na. I-finalize lang natin to. Para syempre magandang tignan. Para makita nyo mamaya pag nilagay ko na doon or pag nagpunta na tayo doon sa slide view. Yan. Angat lang natin ito. Yan. Tapos, angat ko lang din to. Oops. Ayan. Oh, yan. Then, X lang natin. Again, sa colors din pwede tayong magpili ng theme. So, it's up to you kung ano gusto nyong theme. Ayan, meron tayong theme dyan, variation. Pero ako I use the default na lang, no? Pero nasa sa inyo yan. Okay, then effects, pwede kayong pumili dyan, no? Yun yung pag gumagawa kayo ng mga table, ng mga tawag dito, smart objects, etc. Ayan. So, yan siya. So, close lang natin. Yan, ganyan kahalaga no yung slide master. Ayan. So, pag nag-click tayo, ito delete na natin to kasi nagawa na ito, kahit ano yan. Ayan, pwede na natin siyang alisin, di ba? Pwede na natin siyang i-delete kasi meron na tayong kopya dun sa slide master. Ito yung blank layout kasi you can see ito siya. Ito yung kapag title slide, makikita nyo meron na dyan. Diba? Templated na siya. Hindi ka napipili ng ganitong template, diba? Nakakasawa na yung mga ganyang template. Why not we create our own, diba? With the touch of our
own taste, 'di ba? So yun yung taste ni Sir. Taste ni Sir na walang taste. Ayan. Tapos ito, halimbawa, ito gawin natin itong layout na yan. Ayan, di ba? Then new slide. Hanap tayo ng ibang layout na gusto natin. Another one, di ba? So, pwede tayo mag-edit. Ayan. And then, dito nakita nyo wala tayong text kasi inalis natin. So, try nating maglagay. Okay, punta tayo ng view. Then, slide master. Tingnan natin kung makapag-edit tayo rito. Explore natin siya. Insert slide master, hindi yan kasi magdadagdag siya ng ganito. And then, pwedeng insert layout. Iba rin yan. So, dito tayo. Hanap tayo ng wala siyang insert no. Parang text box. Or what will we do? Try nating i-duplicate to. Tingnan natin kung uubra. Explore lang naman tayo. Lahat tayo nagsimula sa wala. Ang kailangan lang natin ay mag-explore, no? Liitan natin, gawin natin itong dito. Tulad ng ginawa natin, i-white natin. Ayan. Tapos lagyan natin ng ano nga ba? Solid line na black. Ayan. Tapos i-bold natin. Ayan. Liitan lang natin. Ayan. Tapos forward lang natin dito konti. Ayan. Ayan. So, yan siya. Tignan natin kung lalagay ito. Kung lalabas to, no? Ayun, lumabas nga, 'di ba? Oh, naman, umubra. Pero tignan natin kapag doon na sa mismong PowerPoint slide natin na template. Close lang natin. Ayun! Lumabas. Kaso, hindi siya na-edit. Hindi siya na-edit. So, ang gagawin lang talaga natin, if we want to put a title on the upper part, yung mismong title, hindi natatanggal, just click the view, slide master, then itong master slide, edit lang natin. No? Pwede tayo mag-edit dito. Edit lang natin. Halimbawa, ang title ay ang Kalupi. Ayan, very Jurassic, no? Ayan. O, pwede nating i-close. So, ayan yung pinaka-topic natin. Lalabas na siya sa lahat ng slide layout, no? Na gawin natin. Okay? O, yan, di ba? So, lalabas na siya. Pero pwede nyo namang tanggalin. Pwede nyo kabit. Basta just go to tawag dito sa view and then master slide. Ayan. At ayan na nga, no, ang simple pero pangmalakas ang dating na PowerPoint template, no? Na curvy tayo ngayon ang trend dahil tapos na si Sir sa mga tusok-tusok at mga dire-diretsyong linya. Okay, so for more questions and for more vlogs, tutorials, message lang po, comment lang po kung anong gusto nating gawin. And I will be seeing you on our next vlog and tutorial. Bye-bye!